بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon sa mga kasama natin dito sa Ligo Bangsamoro. Ngayon po ang topic natin under sa Bungangon na Bangsamoro is about environment. Environment in Islam. Ang topic natin ngayon ay kapagudal sa mga naplanap. It's about the overuse or the excessive use of natural resources. Pag sinabing natural resources, ito yung mga tanim, plants, trees, grasses, and everything na tumutubo sa ibabaw ng lupa sa kailalim ng dagat. Pangalawang important sa part ng environment is animals. Birds, mammals, fish, and dito sa atin sa Bangsamoro, marami tayong natural resources, mountains, rivers, creeks, seas, mga coves, and mga waterways. Isa sa pinagbabawal ng Islam ay ang overuse or excessive use of natural resources sa itong tinatawag natin kapagudal sa natural resources, mga napranap atau pinamalo siya sa kanulong lupa. So kailangan management sa environment. Kailangan natin i-manage isa ito sa mga topic natin is how to manage biodiversity or mga naplanap. Sa Bangsamoro, meron tayong mga bundok kung saan ang dami nating kahoy. For the last 50 years, we have the richest natural resources in the Philippines or in Southeast Asia. Ang problema natin, dumami masyado ang tao, dumami ang gumagamit ng natural resources. So, meron na tayong excessive use of natural resources. Pag sobra ang paggamit ng natural resources ay nagkakaroon ng imbalance of biodiversity, imbalance of climate, imbalance of natural resources. So nagkakaroon tayo ng problema sa flooding, nagkakaroon tayo ng problema sa drought, and shortage of foods, and shortage of housing. Kasi wala na yung mga forest natin, wala na rin yung mga pinagkukunan natin ng mga natural resources.
mga materials for construction and goods. Dito sa forest natin, dito natin nakukuha yung ginagawa natin bahay, dito lang ginagawa natin mga damit, mga gamot, mga pagkain. At isang importanteng use ng mga kahoy na ito ay nag-hold sila ng mga tubig at mga wildlife na nagtatago sa ilalim nila. So, by this time, so kailangan natin talaga ma-manage ang natural resources natin. Kasi in 20 years from now, baka wala na tayong aanihin mga forest. Isa sa atin ipinanukala sa Bangsamoro ay magkaroon tayo ng management board sa lahat ng natural resources. Halimbawa sa mga forest natin, meron tayong Forest Management Board. Ito ay isang government entity, isang government office na binubuo ng iba-ibang grupo na member ng board. Tapos meron din silang executive office kung saan sila yung magpapatakbo ng mga government sa forest management o forest governance. Meron tayong mga wetlands, meron tayong mga rivers, mga lakes. Dapat natin ito ma-manage. Dapat bawat isang body of importance in environment, meron silang management board. Halimbawa ng Lake Lanao, ng Lake Buluan, ng Lake Davao, at ng Ligaw San Mars, merong kanya-kanyang mga board yan. Nagpapatakbo. Exclusive for this management. Kailangan din natin ng management ng Budaho in Sulu. Kailangan natin ang management ng Sulusi. Kailangan natin ang management ng Basilan Peak. Isa ito sa importanteng environmental site sa farm. And meron din dapat tayo management sa Iliana Bay. And then diyan sa may parang Cove. May dagat dyan sa sulok. So, yun ang paraan to govern our natural resources para hindi maging excessive ang use of natural resources. Dapat ito kasi government na nagpapatakbo nito, nag-organize with composition yan in government, NGOs, community, youth, women, and pinapatakbo ito ng mga experts, mga environmentalists na alam nila mag-manage ng biodiversity. Palagay ko dito sa Bangsamoro, Ligo Bangsamoro Organization, pwede tayo mag-initiate o mag-advocate para makakreate tayo ng interim management board sa mga natural resources na to. Patatakbuhin ng mga experts. Or kahit siguro, kahit hindi government ang magpapatakbo, pwede natin imbitahin sila, magkaroon tayo ng consultations sa lahat ng mga agency na to para patayo natin ang interim management board ng mga natural resources dito sa Bangsamoro. And paano tayo kikita dito sa mga natural resources na to? Ang isang bansa na mayaman sa natural resources ay magiging tourist destination yan. At doon kikita ang community sa mga turista na magpupunta sa mga area. Tapos magbabayad sila ng transportation, bibili sila ng pagkain nila, tapos matutulog sila sa community. Kaya yun ang magiging livelihood ng mga tao. The other thing kung paano tayo kikita sa mga natural resources is maintain yung tubig natin. Yung daloy ng tubig from the mountains, dahan-dahan, hindi siya pabigla, hindi sila magkakaroon ng flash floods. And then ang tubig natin around the year magiging useful kasi magagamit natin sa agriculture, magagamit natin sa mga industries, sa inumin, at saka paghugas. So all of these are very important in management of natural resources.
Doon sa mga lakes natin, lakes and wetlands, tulad ng mga lakes dito sa Lake Buluan, Lake Lanao, Lake Davao, saka Ligaw San Mars, ay ma-maintain yung water level, then ma-maintain natin yung dami ng isda na naninirahan sa mga freshwater na lakes. So that is wealth, that is natural resources na pwedeng pakinabangan ng mga tao. And pagdating naman sa mga animals, ito yung mga kahiyupan natin na wild, katulad ng birds. Ang birds is very important in biodiversity. Isa ito sa hindi natin naiintindihan ano yung uses ng mga birds. Isa sa ipinagbabawal ng Islam yung overuse, excessive use of natural resources, yung pag-hunting ng mga wild animals na wala naman silbi, just to kill and just for sports. So ano pa ang uses ng mga birds? Dito sa atin ang daming hindi nakakaintindi kung anong uses ng mga flying birds, flying mammals. Halimbawa, ang mga ibon kasi may mga classification, yung mahabang tuka, yung pa-curvy ang tuka, yung maliliit ang tuka, may matulis, mahaba. Bawat isa dyan ay merong use in environment. Halimbawa, lahat ng mga ibon na mahabang tuka, katulad ng heron, ng kingfisher, lahat yan ay sila ang nagpapadami ng mga isda kasi isda ang kinakain nila. So pag kinakain nila yung isda, nakakain nila yung may itlog, tapos natatay nila kung saan lugar, yung itlog na yun hindi nasisira for the next 20 years. So pagdating ng tubig, napipisa yun at mabilis lumaki kasi na-incubate ng bituka nila. Kaya yung ibon noon, madami sila at ang isda noon ay mas marami kaysa ngayon. Because our bird is preserved well. Hindi masyado, kasi konti pa lang ng tao noon, hindi masyado hinahunting, hindi kinakain. Kung kinakain man, hindi siya gaano karami nakuha kasi konti lang ng tao. So yun ang uses ng birds. Lahat ng birds na mahabang tuka, yun ang nagpaparami ng isda, nagkakalat ng isda kung saan. And another important kind of bird, yung mga ibon na curvy ang tuka, yan naman sila yung nagpapadami ng kahoy. Sila yung planters, animal planters. Ang ginagawa nila, kinakain nila yung mga buto na naiwan nila kung saan, kaya dumadami yung trees, dumadami ang tanim ng kahoy dahil sa mga ibon na yan, kinakalat nila. Kahit yung paniki, yung bat, is a very important elements of environment, biodiversity. Sila yung nagkakalat na rin ng mga buto ng mga kahoy kasi kinakain nila, iniwan nila kung saan yung mga buto, kaya tumutubo. So yun ang uses ng mga birds na dapat naintindihan ng bawat isa sa atin. And mammals, at saka itong mga wildlife na katulad ng buhaya, ng lizards, mga bayawak, sila yung mga predator. Pag sumubra yung dami ng natural resources, halimbawa sobrang dami ng ibon, sobrang dami ng isda, kinukulangan nila, yan yung predator. Ito yung mga animals na ito, hindi masyado dumadami kasi meron silang genetic problem. Kasi kung dumadami yan, ubos lahat ng natural resources. Ang use lang nila is para yung excessive na dami ng sila yung kumakain, kaya medyo very important in biodiversity. And fishes. Yung isda, dito sa atin, marami tayong klaseng isda, yung sa freshwater fish, sa mga lakes and wetlands, meron tayong sa dagat, meron sa brackish water.
Dito sa wetlands, sa mga lakes, dito nanggagaling yung pagkain natin ng mga freshwater fish. And for so many years and so many people use this freshwater fish as main foods. Sa Lake Buluan, sa Lake Lanao, dito sa Lake Ligawasan Mars, every day nag-harvest ng mga tao dito ng at least 10 tons of assorted freshwater fish. At yun ang kinukonsumo ng mga tao dito sa Central Mindanao, including the whole of Mindanao. Dito sa atin ang gagaling kasi tayo ang pinakamalaking freshwater body sa buong Pilipinas. Dito sa Central Mindanao under the Mindanao River Basin. So, sa mga dagat natin, isa sa pinakamayaman na dagat, ito yung Sulu Sea. Sulu Sea is the transient area of the tuna na umiikot sa mundo. Kasi itong tuna ay isang klase ng isda na migrant fish na umiikot from Pacific all the way to Celebes Sea, to Sulu Sea, to China Sea, then pabalik sa Pacific Ocean. And sa Sulu Sea, dito yung pinakamaraming cats kasi dito sila nag-i-spawn, dito sila parang transit area na natutulog. Kaya kung pupunta ka ng Tawi-Tawi, makikita mo yung dami-daming barko sa dagat na mga fishing boats. Yan yung galing sa Jensan, galing Zamboanga, galing pa ng ibang bansa na dito sila nangingisda sa Sulu. So kung maayos ng BARM itong natural resources sa Sulu, napakalaking source ng income ng BARM. According to my friend na may alam sa fishing, about 100 million ang pwedeng kikitain ng BARM every day sa tax lang ng isda sa Sulu. Kasi ang taxing ng isda is daily, hindi siya monthly, hindi siya yearly, kundi daily kasi daily ang catch. Every catch, kailangan mo i-tax yung mga fishing boats. So sa dami ng ano diyan ng fishing boats, about almost 1,000 boats, ang lalaki niyan, barko yan. So, pwede natin ito-tax sila every day akyatin natin ilang tons ang nahuli nila natin, magkano ang ita-tax natin sa kanila. Kung alam natin yan, that's a very big natural resources na pwedeng pakinabangan ng Bangsamoro. So isa yan sa pinaka-importanting natural resources na dapat natin inaalagaan. Kaya dapat meron tayong management board sa Sulu Sea o sa lahat ng fishing ground ng Bangsamoro. And napakarami nating natural resources na pwedeng pakinabangan. Dito sa Ligawasan Mars, meron tayong mga shallow natural gas. Ito ay pwedeng pagkunan ng fuel para sa electric generation para magkaroon tayo ng power autonomy, independent power supply para hindi tayo maasa doon sa napupor o sa ibang source ng power. Lands is among our natural resources. Ilang area natin, ikumpara mo doon sa ibang region na overload na sila. Dito sa Bangsamoro, medyo malawak pa yung area natin. Kailangan natin itong pakinabangan, kailangan natin itong ma-utilize for a good good purpose, hindi yung basta lang. And planting trees is very useful in environment, very useful in conservation of biodiversity. Kaysa magtanim tayo ng mais sa bundok na nasisira lang yung bundok. Every time na in-spray natin ng bundok, then nahuhulog, nagkakaroon ng soil erosion. Kaya nawala yung taba ng lupa sa taas. Sa halip na seasonal crop ang itanim natin, magtanim tayo ng permanent crops na pwede natin i-harvest almost every day. Dahil doon tayo magkakaroon ng sustainable development kaysa gamitin natin yan as a corn area o rice area. Ang rice natin dito sa baba, sa mga irrigated area, pwede tayo dyan
magtanim ng rice for foods, but not for money. So back to the topic, yung kapagudal or excessive use of natural resources, kailangan ma-minimize na natin ito as soon as possible. And I recommend na itong Bangsamoro, Ligo Bangsamoro Organization magkakaroon ng advocacy na magka-create tayo ng mga interim management boards sa lahat ng area na to para ma-maintain at magkaroon ng sustainability ang mga natural resources natin. Kasi ito ang sinasabi ng propeta na huwag tayong mag-excessive use of natural resources. Hindi natin puputulin yung mga kahoy natin na hindi naman natin kailangan. So yun siguro ang pinakamagandang gagawin ng LBO na kausapin natin mga line agencies, especially MENRI at saka MAFAR na magkaroon ng convergent for the conservation of natural resources. Pwede yan gawin ng Ligo Bangsamoro or kahit siguro tayo na mag-start. Sa halip na hintayin natin sila, mag-start na tayo to do the efforts. Doon sa mga sites na yun, mag-organize na tayo ng mga interim management group na pwede natin kausapin ng LGU na magkakaroon ng interim management board sa mga biodiversity sites na yan. And especially dito sa Ligoasan Mars, sa Lake Buluan, Lake Lanao, sa Lake sa iba pang area, sa Sulu, sa Tawi-Tawi, sa Kabasilan. And ang composition ng mga board o interim management board ay pwedeng 5 o 15 na member of the board na i-appoint ng mga LGUs, ng province at saka regional government. And then ang NGO ang magsimuno o mag-organize itong LBO. Magkaroon ng initiative para ma-create ang mga interim management boards na to. Kasi pag hindi tayo gumagalaw na mabagal masyado ang action ng mga LGUs. And when we start the board, to mag-create na rin ng executive office ng mga boards na yan para sila magpatakbo ng mga management team na yan. And sa funding, pwede natin siguro yan hanapan ng funding from LGUs, from province, from regional, and from outside as NGOs or as an interim group. And then pwede rin magkakaroon ng income through tourism program. Pwede nating kausapin ng Ministry of Tourism na magkaroon tayo ng project on biodiversity management. Siguro pwede natin i-convince ang mga LGUs na mag-execute sila ng executive order ng management board kung saan ang lugar na yan ay nanasakop. Dito sa Ligoasan Mars, napakalaking area na bahagi ng Ligoasan Mars ay nasa BALM na, following the inclusion of the 63 barangays in North Cotabato. Halos lahat ng barangay na yan ay nasa mga Muslim communities, ay nasa Ligoasan Mars. From Tulunan, Tumlang, Tukabakan, to Pagalungan, Pikit, Aliusan, Misayap, Libungan, Pigkawayan. Lahat yan part ng Ligoasan Mars kung saan yung mga Moro nakatira. At yun ay nagiging bahagi na rin ng BARM. So, siguro ang LBO ay mag-initiate magkakaroon ng mga forum or mga consultation within that communities
para magkaroon tayo ng ma-organize ang management boards. Kasi pag na-organize yan, magkakaroon tayo ng funding. Maraming magka-interest kung may manabuo na organization about biodiversity conservation and biodiversity protection. So far, yun ang pinaka magandang action na gagawin ng League of Bangsamoro. I think for now, this is enough for today. And we will have a discussion more on next time. It's almost 4 o'clock na. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so alhamdulillah. Thank you so much, Brad Kim. Napakaganda ng input as overview of the topic on environment in Islam, no, na binigay sa atin ng isa sa ating mga kapatid na president ng LIASD, Ligawasan Youth Association for Sustainable Development Incorporated, situated somewhere in GSKP, no, Salipada, General Salipada SKP Daton. Hindi ko nasimulan yung topic ni Brad Kim, pero konti lang siguro hindi ko na no. So nabutan ko yung mga about sa mga species which is form part of the environment, and then how to protect it, and then yung mga doable actions, which is of course he addressed to the LBO, no, na pwedeng gawin as panimula para makagawa tayo doon sa in terms of protection sa environment natin, kasi yun na nga masyado nang hindi napapakinabangan, at aside from hindi napapakinabangan, yung most part of our environment ay naaabuso pa, no, which is magbo-boil down naman din sa atin yung pag hindi natin na-manage ng maayos. So alhamdulillah, yan ay bilang isang panimula lamang sa ating topic. So help me give thanks to Brother Kim. Kahit papaano ay kahit wala siya sa city ay sinikap pa rin pagbigay sa atin ng topic na assigned to him. Ay alhamdulillah, more than sufficient. Sufficient yung overview, at inasahan natin na mga susunod na mga episodes inshallah ay mas talo pang mapalalim. Remember, this is we have 23.1 episode, no? So ibig sabihin 23.1, meron pa yung 23.2, 0.3 and point sa mga susunod inshallah. Hanggat makita pa natin na merong pakinabang itong ginagawa natin na podcast over social media, ay gagawin pa rin natin ito inshallah ta'ala in a voluntary manner, no? So napakarami kung wala itong podcast natin ay yun, hindi natin malaman kung gaano ka-importante environment na kung saan nasa sa atin. And then even as I think kahit tao, no, na we are also part of that environment, and then we are duty bound. In Islam, we are duty bound to protect environment. In fact, as short rejoinder kay Brad Kim ay in fact this is one of the mission of Allah subhanahu wa ta'ala, why created man, is in order to become his khalifa. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. So Allah subhanahu wa ta'ala announced to the angels that he is going to create an khalifa or vicegerent representative. The task of that vicegerent or representative of Allah ta'ala is to protect environment. Environment, lahat itong nakikita natin. And in return, pag if we protected it, we use it wisely,
in accordance with the proper usage, babalik din sa atin yun. Tama pipipenanta no, na mapiyaw ni kapakira environment kita. Kaya binasante environment na siya ang balingan sa kita. So, importante ako na linya ko na. Di kanina manota bitya arnan to dito kay gamitya siya sa mga masigit na dito no gyud gamitya di kay gamitya ng mga uamata no. Nanto paka-focus na mo sa spiritual aspect, which is Islam rin na kanasamo sa spirituality. Spirituality is just one part of the bigger picture pagdaw na Islam. And no doubt, environment is one. So, tamo ba niya sinanggayan tanong sa pinaka-importante. Katawan tanong yan naman si Brad Kiman niya, hindi kinamatag, hindi lang niya pinag-usapan yung environment, kundi ginagawa na niya kung ano yung level na kinakaya niya. No? So, very appreciative yung mga nakikita yung ginawa natin ng ating kapatid. Hindi lang siya sa advocacy, kundi kung ano yung nakakaya niya sa mga sinasabi niya, ginagawa na niya. No? So, dapat mga bangsamoro na mga nakikinig sa atin ngayon, sana po ay ganun din yung ating mindset. No? Yun bang, ito paano ay magkakaroon tayo ng contribution in preserving this environment, in protecting this environment as form part of our mission as Khalifa of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani mana na apiapan pero na makapagiton ta. Di ka na yata po mapagitong ang gabakan tayo paman na nani daw yung makapantyari ta. Kanyar nyabe environment niyo pa makapag-contribute ka. Nayar na buna number 1 na return of investment in ka. No tiyakapan ka environment tiyakapan ka niyo. Uyaro, may kabinasan ka environment, binasan ka mo na mo. Pamameto pa sa mga example ni Brad Kiman to. Namuhat at tamugi sa kamisa nandiyan pa yaw. Nakasabat tama mo sa mga maraki ako nang pila po kasako gatusan kasako kamis. Uyaro, yani bento inuli kadayom. Nananan nanagito sa mga baba na pa yaw. Nadagudusi mga walay. Nanto piataw, apya umo na nagabinasa. Sabab bento sa dapat protect so environment. So unless waran po na pakoma ni Brad Kim, di ko katiga ni topic na niya, alhamdulillah na ginakapya environment niya. Very excited ako sa mga susunod na episode nitong ano na to, no? Nitong usaping environment na to. So again, one of the mission why Allah Subhanahu wa Ta'ala created us is in order to become His Khalifa, meaning vicegerent in this earth. And the responsibility of vicegerent of God is ito ba? Saka imomba develop sa Leonor pa. You are tasked to develop Allah's earth. Development na nantur man. Yan, maya ako nagkita ng environment niya. So, mga na po na, suupa, suig, kaya susambol, nanisita dito no binasan, paano ni ka binasan na samboy? Di ba mga air pollution. Mingkay jambol kay mga magic nga na, pambaloy, paman pa. Pagka-chick so samboy na nauka pa pagkwasa oxygen itong ginawa nang ka. So din kay bepenan ka pamay tagayak na sa mga magic ka nagka-chick so samboy jambalingan sa awas ka. Yan nakakuta na hospital. Doktor na nakakwasa. So, ya ba ang una niya pambalingan niya. Kaya at least na nabukatan niya sa kanina eye opener sa kanina topic na inshallah. Brad Kim, adam pa na pang last word ka sa bago ta mag-close. Shukran Brad, mendusa marbita environment na ka imbitianta mana pana. In any way, initial binya. Next time imbitianta minga na pana water set. Individual water set, a very important area. The cool barm is especially Maguindanao is nasa water set, inside water set. And Santa Mambita ipitiya na bridge to reef development. Yan yung mana iganat sa punto kapalo taman sa kanbilang nagat na ito manage. Jadi na nambe natural resources sa nantana. Okay. Water set. Next topic kasi medyo mahaba manugir bitya. Parang to makapay ka pa ng mga tuwaran sa next na inshallah. Oy, nantan ka mas para may mo kasabutan ng mga bangsa mo ro bagilay inshallah. Oy, mana adang presentation mas mapya. Masyaallah. So again, Brad Kim, shukran for alhamdulillah for complying the request to organization to give this environment as one of the
lecture sa kano series of ungangan ng LBO, everyday series na alhamdulillah nakakumpay ka sa kanya. So basa ka nawa tayo. Yung ating mga viewers ay yun na nga katulad ng sinabi ni Bradkin, sa susunod inshallah mas mapapalalim pa natin ito inshallah. So hindi na natin naabutin yung time na allotted. Ang importante ay very sufficient. Ang importante ay mazero, inshallah ta'ala. So di mo na mapaki-iba rin sa kunaba niya ba. So maraming salamat sa ating mga viewers, mga kasama natin dito sa Zoom, yung mga viewers natin sa Facebook at mga kapatid natin na pwede pang makakita nitong lecture na to on environment in Islam, delivered to us by Brother Kim Magundang. So with that, mati to sa kaparatul majlis. Warna tayo tanong siya kananto na nakalinin ng mga hutangan na bago mapupo siya na naampunan sa kita. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.